ko sa ating kanya. Hindi mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa ating kanya. Hindi mo ako kayang tumbasan, O Diyos ng pagkalungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kamandalan kang walang iyan. Salamat sa sundulang bigaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking ganda pagkakasala. Ipasa buhay ko, salamat sa palakpakan po natin ang Ayun, mga kapatid. Akala ko may hinihintay kayo sa bahay. Ang tagal dumating ng mga tao. Ano? Okay, napakainit po. Napakainit talaga naman. Ano? At bukas ay Pasko. Na maraming tao. Kasi lagi ko naaalala yun, mga kapatid. Hindi ko malilimutan yung buhay pa yung arcade. Yung arcade. Yung arcade pala nga. Tapos sa gilid niyan ay mga Muslim. Tindahan ng mga DVD, kung ano-ano. Yung gabi na yun ng eleksyon, na daan ako, mga kahon na lang ang natira. Lahat ng tao nabili na appliances. Ano? Naubos. Naubos. Ano? May pamilya pa nakabili ng dahil marami sila sa bahay.
Nakabili sila ng buong videoke. Patak-patak siguro sila, kaya kumakanta sila. Ano, gano'n na, kaya si ano na-shock nung maging siya yung sa Balanga, si Bishop Sok Villegas ba yun? Na-shock yun. Ano? Pero sa yata makakita ng ganong bulgaran na ano, nagbigay siya ng mensahe, na-shock talaga siya sa lantaran. Ano. Okay, hindi po ako mag-preach about election mga kapatid. Marami na kayong narinig dyan mga kapatid. At sa atin, hindi uso ang black voting gaya ng ibang reliyon na dinidiktahan ng pastor o ng leader ng mga pamunuan, yung kanilang mga miyembro. Pagka ganun, wala na kayong kalayaan para kayong mga walang sariling isip, walang sariling kapasyahan mga kapatid. Ako wala, bahala po kayo. Ang may bibigay ko lang sa inyo, huwag niyo kakalimutan, si Doc Montimayor po talaga. Si Doc Montimayor. Sinasuggest ko lang, hindi ko pinipilit. Pero mga kapatid, meron kaming bayarin dito na hindi namin kaya. Saka broker natin, sinagot niya, ganun siya kabait. Tsaka ano naman lawyer, doktor, professor, yun nga lang, hindi sikat. No? Well, at least, bumoto ka ng tama. At di nyo kailangan kumpletuhin. Ilan ba? 12 yung senador? Hindi. No? Kung 3 lang ang gusto mo, hindi 3. Pero iba, pinipilit yung 12. Pati ayaw mo tuloy, nalilista mo. Pati yung hindi ka sigurado. No? Lalo na yung malalakas na sa survey. Naku, huwag nyo na pong ibote. Sigurado na po yung mga yun. Totoo naman lagi yung survey, mga kapatid. Lagi siyang totoo. So, kahit na sinasabing bayaran sila, siyempre, binibigyan sila. Pero laging tama po Laging tama. Kung sino yung yun talaga yung nananalo, mga kapatid. Kaya, bottom nyo lang yung mahihina na gusto yung manalo. Okay, sa national po yan, ha? Diretso po tayo. Life of Jesus, part 4 na po ito. Part 4. Mabilis lang po tayo sapagkat pag-usapan natin mamaya yung ating anniversary next Sunday, nagaganapin alas 3. Same po ang gagawin natin, no? At sana po ay mag-ambag lahat tayo ng saya. Okay, pinag-aaralan natin Life of Jesus, Seeing the Father. Sapagkat wala ka ng ibang makikita sa buhay at pangangaral ni Jesus, kundi ang Ama. Habang pinag-aaralan mo siya, habang kinititigan mo siya, ang nakikilala mo ay ang Ama. Yun po yun. Meron akong nakitang website, meron palang mga ngaral din na kontra doon sa sinasabi nating Jesus is perfect theology. Siya yung perfectong wangis ng Ama, perfectong ugali, perfectong karakter. Wala nang kulang. No? Sabi niya sa akin, nakachat ko, sabi niya sa akin, pagka ganyan ka, sabi sa akin, magkakaproblema ka sa mga talata sa Old Testament. Sapagkat doon merong karakter ang ibang Diyos. Siya ay pumapatay ng maraming tao. Sabi ko sa kanya, paano yung gano'n? Hindi ginawa yun ni Jesus. No? Alam niyo, sagot niya sa akin, I have no problem na ang Diyos pumapatay. Wala daw siyang problema. Kung ang Diyos man ay pumapatay, wala daw problema sa kanya. Well, sabi natin, kaya ito inaaral natin mabuti mga kapatid. Pilit nating iniiwan yung ganong kaisipan na ang Diyos ay pag-ibig pero malupit din. Hindi po ganon. Okay, Life of Jesus, part 4 na po tayo mga kapatid. Ready na po ba tayo? Ready na. Bakit mahalaga na tama ang tingin mo sa Diyos? Pinagpahinga ko muna yung salitang pagkakilala. Babawan natin, mga kapatid. Bakit mahalaga na tama ang tingin mo sa Diyos? Tama. No? Gaya nung kausap ko. Hindi ko alam po. Maliwanag na hindi tama yun. No? Wala daw problema kung pumapatay man ang Diyos sa kanya. Ewan ko kung mapapahinga yun. No? Imposible ang pangangaral ng kapayapaan kapag ang Diyos ay basta na lang pumapatay.
Dahil sabi ko nga, hindi mo alam kung yan yung na-aksidente sa SCTEX. Mga kapatid, nakita niyo yung salita ng tatay? Hindi ko binabatikos. At, Seven-day Adventist, nagulat ako. Akala ko mga kapatid natin eh. Kasi papunta sa camp, yung namatay. At papasalamat siya sa Panginoon. Wala siyang reklamo na siya na lang ang natira, mga kapatid. Pero kung malakas talaga pakiramdam niya, na-flat, di po ba? Na-flat, sa Bulacan na yata, hindi ko alam saan. Bumalik pa ng Maynila, sa lugar nila, para mamili lang ng 4 na gulong. At dumiretso sila. At sa akin, hindi ang Diyos ang kumuha ng mga aksidente po yan, mga kapatid. Hindi kinuha ng Diyos. Hindi. Kaya kinu-question tayo ng iba, Diyos ko. Alam niyo yung nasunog noon na hotel sa may Cubao ba yun? Nasunog ang maraming pastor. Alam niyo, may mga pastor pa magkasama. Sabi ng isang tatay na hindi mananampalataya, ang anak ko'y engineer. No? At iniwanan niya yung kanyang profesyon para magpastor. Tapos ganyan, anong klaseng Diyos yan? Sabi niya gano'n. Gano'n eh. Kung sasabihin mo, Diyos ang kumuha ng, no, mga kapatid, hindi nangunguha ng buhay ang Diyos. Tayo'y ipinapanganak talaga dito sa hindi perpektong mundo na mayroon talagang namamatay. Amen? Pero kasama talaga yung pagkamatay. Wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. Now, bakit mahalaga na tama ang tingin natin sa Diyos? Kasi nagbibigay ito ng mapayapa at masayang buhay. Sino gusto ng mapayapa at masayang buhay? Yun ang gusto natin eh. At yun din ang gusto ng Diyos sa atin. No? Nagbibigay ito ng eternal life. Napag-aralan natin noong nakaraan. Eternal life, hindi nagsisimula sa life after death. Dito pa lang. No? Dito pa lang. Pwede mo nang maranasan yung heaven sa earth pa lang. Heaven on earth. Kasi sa langit. Kaya prayer ni Jesus, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Yun ang panalangin ni Jesus sa atin. No? Sa langit po, walang lungkot. Sa langit, puro payapa, puro saya, puro kagalakan. Pero yung mga bagay na yon, dito pa lang, pwede mo nang maranasan yon. No? Halos lahat ng pastor nagsasabi, ang buhay na walang hanggan, nasa iyo na ngayon. Kasi yung buhay na walang hanggan, si Jesus, nananahan na sa iyo ngayon. So meron ka ng buhay na walang hanggan. Problem is yung manifestation. Hindi lahat sa atin nagmamanifest yung buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Yun nga yung buhay na masaya, mapayapa, at puno ng kagalakan. Yun yung nagpapahaba ng buhay, mga kapatid. Amen? Pag sinabing buhay, pag sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang buhay, hindi lang nagsasabi yun ng mahabang walang katapusang buhay. Yung quality ng buhay. Ang sinasabi ni Jesus, kapag sinabi niyang, siya ang buhay, yung kalidad ng buhay, mga kapatid. Kasi yung buhay na puno ng stress, puno ng sakit, puno ng problema at pagkabagot at pagkatakot at pag-alala. Alam nyo kung sino yung yung mother noon, yung death. Yung kamatayan. Lahat ng yun papunta sa kamatayan. Yung mga bagay na gano'n ang pakiramdam, mga kapatid. Pero yung buhay na masaya, payapa, yun ang nakakahapa ng buhay, mga kapatid. Yun ang buhay na sinasabi ng Panginoong Jesus. Okay, bakit mahalaga? Tama tingin natin sa Diyos. Kasi hinuhubog nito pagkatao. Kahit di mo napapansin, mga kapatid, nagiging katulad mo ang Diyos na tinitingnan mo at pinapaniwalaan mo, mga kapatid. At bakit mahalaga ang tama ang tingin natin sa Diyos? Kasi ito rin yung ipapamana natin sa ating mga anak. Amen? Alam mo, yung mga pinapaniwalaan mo, mahalagang mainipan mo yan sa iyong mga anak. Okay. Ang paniniwala natin sa Diyos ang humuhubog ng ating pagkatao. Nakikinig kayo? Hinuhubog nito pagkatao mo. No? Sama ko ulit to. How we treat others. Yung palo at karma.
No, lumilitaw sa iyo na pinapaniwalaan mo yon kasi ganun ang tingin mo sa Diyos. No? Kapag merong taong nangyaring masama sa kanya, ay bagay lang sa kanya yon. Kasi ganun siya. No? Dapat lang sa kanya yon kasi ganun siya. 'Di ba? Mabilis kang magbitaw ng salita, maglabas ng mga negative words, ano? At alam mo kung saan galing yon, no? Alam mo kung saan galing yung nangyari sa kanyang masama, pinapaniwalaan ka na kagagawa ng Diyos yun. Kagagawa ng Diyos. Amen? Na? Ayan na yata yung anghel ng ayuda. Na may dala ng sabre. Okay, mga kapatid, dito lang po tayo, mga kapatid. So, tanong lang, sabi natin nung nakaraan, bakit mabilis magsabi ang tao na Diyos ang may gawa kapag merong nangyaring sakuna, nangyaring hindi maganda sa isang tao? Bakit ang bilis nating mag-judge, mga kapatid? No, balikan ko tong example na to, no, na pinakita ko, pinapanood ko sa inyo. No? Nagbibigay siya ng gospel tracts, tinanggihan ng isang lalaki, hindi lang tinanggihan, pinalo pa yung mga babasahin, sumabog sa lupa. Ang nangyari, tinulak pa yung nagbibigay ng babasahin. Ano nangyari? Doon sa lalaki, nanigas bigla, bumagsak doon sa damuhan, patay. Ang caption, ang pamagat, inalisan ng Diyos ng malay si kuya dahil sa ginawa niya. So hindi nakapagtimpi ang Diyos, tinalo pa nung nagbibigay, nakapagtimpi. Ano? Ay, yung Diyos hindi Kaya ang sabi rito, ipaghihiganti ka ng Diyos. No? Kapag ikaw ay kanyang kinalulugdan. Mga kapatid, general mindset yan. Mindset yan ng buong mundo. At dito ko gustong lumaya kayong lahat. Hindi ganun ang Diyos, please. Hindi ganun ang Diyos. No? At nakwento ko sa inyo, na yun nga na kung pinagmumura ako, tapos na-disgrasya sa highway yung nagmura, naputulan ng dalawang paa, taga-abukay po yun, mga kapatid. Pwede ako mag-rejoice. Siya kasi, pinagmumura ako, ayun, nabundol, nawalan ng dalawang paa. Pero hindi. Hindi ganun kabagsik at kalupit ang Diyos. Kaya tinatalo tayo ng ibang taong walang Diyos, pero ang taas ng morality. Merong ganun. Alam niyo mga atheists, mga walang Diyos, kumisan mas mataas pa yung moral sa kanila. Ino-question nga nila yung ginawa ni Abraham. What kind of God yun? Na yung panganay mong kaisa-isa. Sasabihin niya, handog mo sa akin yan. Patayin mo sa harap ko. No? Questionable sa kanila yung mga bagay na yun. Mga kapatid. No? Kaya salamat sa pagdating ni Jesus. No? Na ang sabi doon, full of grace and truth. Puno ng biyaya ang katotohanan. Amen o ba? The law came through Moses. Grace and truth. No? Grace and truth. Sabi doon, ang biyaya at katotohanan ay dumating. Nasaan ang biyaya at katotohanan nung wala pa si Jesus? Amen? Ha? Ito nga turo sa amin, replay lang mga kapatid. Hanggang ngayon, nagpapastor tong teacher ko na to. Bahala na siya mapanood sa YouTube to. Yun nga kinuwento ko sa inyo na nasa Bible school kami. Ang kasama ko noon, Lola Linda, ay si Kuya Eric. Nag-aaral kami. At saka si Kuya Sepi. Pinag-aaral kami ng Lord Jesus Fellowship na sa pagpapastor. Isa sa teacher namin ay nagturo nga na merong membro kaya hindi nakaka-attend ay walang mag-aalaga ng bata. Kaya hindi nakakadalo, walang mag-aalaga ng bata. Ang ginawa ng Diyos, kinuha niya yung bata. Ayun, nakakadalo na siya. Imagine, nakaupo kami doon, ganun ang pinipid sa amin. Uwi ako ng Bataan, ganun ang dala kong teacher yun eh. No? Teacher yan sa Bible school. No? Meron pang isa, sabi niya gano'n. Lagi sinasabi, walang tatao sa bahay, kaya hindi nakakadalo. Nasunog ang bahay. Nakakadalo na siya ngayon.
Kapatid, no? Ang bagsik ng Diyos pag at hindi pa ako nagpapastor. Membro pa lang ako ng isang church sa Maynila. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng church. Sabi niya sa akin, alam mo, bago ka pa lang, pero yung kaligtasan mo, hindi na mawawala yan. Pwedeng mawala ang buhay mo dito sa lupa, kunin ng Diyos, pero uuwi ka pa rin sa langit. Sample, sabi niya. Kaya mahirap mag-backslide. Sample, bigla na lang, hindi ka nagdadalo. Meron sabi niya, hindi na nagdadalo. Tapos, nag-beer house pa siya sa harap ng church. May beer house doon sa harap ng church. Pinapakita pa niya sa miyembro na nag-backslide siya, nag-beer house siya. No? Alam mo, nabundol mismo sa harap ng church. Patay. No? Sinong may kagagawan? Ang Diyos, pinabundol. Mga kapatid, ganun ang thinking nila. No? Bakit nila ginawa yun? Bakit ginawa yun ng Diyos? Kasi nakakarumi na siya. Nakakasira na siya ng pangalan ng Diyos. Kailangan kunin na siya. So ang Diyos nawala ng paraan, ang matalinong Diyos ay nawala ng paraan, kaya pinabundol na lang. Kuha niyo po yan? Na? Ang Diyos hindi mauubusan ng paraan para matuto mga anak niya. Tama po ba? Lagi kong sinasabi yun, hindi mo magigipit ang Diyos. Anak, pasensya na. Wala na akong alam na mabuting gawin sa'yo, papabundol na kita. Ha? Ang bagsik ng Diyos pagkagano, mga kapatid. At yun ang umiiral na imahe ng Diyos hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun po, mga kapatid. Kukunti lang tayo na kumilala sa tatay mismo ni Jesus, na ipinakilalang hindi nagbibigay ng sakit, nagpapagaling ng sakit. Hindi nagpapadala ng bagyo, nagpapatigil ng bagyo. At ang sabi ni Jesus, ang ginagawa ko lang ay ang ginagawa ng aking Ama. Kuha niya yan. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ng Ama na narinig ko. Bakit paulit-ulit niyang sinasabi yun? Pinapakilala nga Pinapakilalang pilit. Kasi puro baluktot ang pagkakilala sa Old Testament. Amen? Kaya mga kapatid, progressive ang tingin natin sa Diyos. Mula old, no? Na ang mga tao noon ay ganon ang tingin nila, sinusulat nila. Hanggang sa dumating si Jesus, pinakilala ang buhay at tunay na Diyos, hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Lalo natin nakikita na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos mabait lang, na ang Diyos mabuti lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay nagiging ikaw dahil sa pagkakilala mo sa Diyos. Ganun yun. Kaya sabi ko sa inyo, sila Hitler na nagpapatay ng 5 milyon, alam niyo bang si Hitler ay Catholic? Di naman siya Muslim na galit sa Kristiyano o sa mga Hudyo. Pero katwiran ni Hitler, magbasa kayo ng Old Testament, sabi niya, kung gaano, ilang milyon ang pinapapatay ng Diyos. Nagiging katwiran patuloy nila. So ikaw ay nagiging ikaw dahil sa pagkakilala mo sa Diyos. Ikaw ay ikaw dahil sa nakakain mo, dahil sa napipid sa iyo. Amen? Amen o ba? Hallelujah. Ngayon, kumakain kayo, mga kapatid. Puro. Amen? Marami ngayon, hindi puro. Sasabi, puro. Pero hindi puro. Purong honey. Asukal na pula pala, tsaka Del Monte, pineapple juice. Niluto. Hindi puro. No? So ikaw ay ikaw dahil sa iyong kinakain. Dahil sa mga turong napid sa iyo noon pa. Yan ang mga binabaklas natin ngayon, mga kapatid. Yan ang mga tinatanggal natin ngayon. At nagtatanim tayo. Pinapakain tayo ngayon ng puro salita ng Diyos. Matthew 4:4, usapang pagkain, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, at least sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Saan daw? Saan daw? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa nilinaw Hindi sa bawat salitang nababasa, kundi sa bawat salitang lumalabas. Lumalabas
lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun talaga yung salita ng Diyos. Kasi lumabas sa bibig ng Diyos. Meron akong pamangkin na kwento sa inyo. Nagbigti, binata. Di ba? Nakwento ko na. Nagbigti. Kakalungkot ngayon, ano? Last week yata meron na naman. Nagbigti. Lahing De Silva. Parang pamangkin nila Kuya Obet De Silva. Kilala niyo? Oo. Na Facebook pa. No. So, kasama ko siya nung isang araw at siya ay ilang taon na si Yoyong? 25, nag-aral pa po ng high school simula nung gumaling. Siya yung ang laking tao eh. Gwapo pa. Mana sa akin. Ano? Hindi kayo maniwala. Ano? Ang laking tao. Mga kapatid, doon sa pinuntahan kasi namin sa Abukay, merong depressed din katulad niya. Yung, tingnan mo, katulad mo yun. Lagi rin daw gusto magpakamatay na. Dahil na-depress. Oo nga, sabi niya, ako buti, nabasa ko yung, simula nung mabasa ko yung Matthew 4:4, ito daw, na hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, physical, pagkain, spaghetti, hamburger, kahit ano pala. Kundi mabubuhay tayo, dapat may kasamang salita ng Diyos. Sapagkat may nagugutom din sa atin. Ngayon po, mga kapatid, kumakain ang inyong espiritu at kaluluwa. Amen? May nagugutom din sa atin. At kung minsan, mas importante pa yan. Dahil yan ang nagpapalakas ng loob mo para magpatuloy sa buhay. Amen? Kung minsan, sa sarap ng kinakain mo, ang hina naman ng loob. Di ba? Lahat nakakain mo. Pero pagdating sa spiritual life, bagsak ka, malnourished ka. Madali kang sumuko. Di po ba? Ako, sabi ko nga sa inyo, imagine, 2010, napunta ako dito sa LJF, Balanga, 2010. Nagmanifest na din yung aking anxiety, panic attack. Kung bibilangin yung nararamdaman ko, hindi na ako makakatayo dito, mga kapatid. Naranasan ko lang mag-pass out, na ginising lang ako ng sityo. Nakita ko kisame. Inimatay dahil sa panic attack. Ngayon, nagagamot. At ang pinakamatindi sa akin, mga kapatid, yung tinatawag na tinnitus o tinnitus. Ay, yung ugong dito sa left ear ko na, kahit saan ako pumunta dyan. Sumisid, gumala, kahit ano, kasama ko yun. Nagpa-member ako, dami pala. Huwag nyo nang pakiramdaman yung sarili nyo pag na-discover nyo yan. Ako, may stress kayo. Kailangan mo matulog, maingay dapat ang aircon o electric fan. Pag pumunta ka sa saradong kwarto, ang lakas nun. Mga kapatid, na-stress ako dyan. Pero, ayan, parang nabuhay na akong kasama siya. Mga kapatid, biyaya lang lahat, mga kapatid eh. Biyaya lang lahat. Sa atin. Kailangan natin ng pagkain. Salita ng Diyos. Gustong-gusto ko nag-aaral. Lagi akong gutom ng salita ng Diyos. Gustong-gusto ko kayong pinagluluto ng salita ng Diyos. Magdama. Kahit di ako matulog, mga kapatid. Alam niyo, yung gaya nun, gabing-gabi, alas 3 ng madaling araw, saka ko lang natuklasan. Di pala charito, charin pala. Charin instead of charito. Di ba sinisigaw? Charito, charito. Tama pala, charin. Mas pinagpala yung charin kesa sa charito. Nakalagay, charin, sa Greek word, charin instead of charito. Sabi ko, sulit talaga pag nag-aaral ng madaling araw. Tingnan mo yun, natutuklasan mo yun. Charito tayo ng charito. Yung nagturo sa atin dito, si Charito Solis, si Charito, charin. Hindi ba napansin? Yung lahat ng charing, manghihilot, tsaka nagpapagaling. Amen!
Hallelujah! No? So, balikan natin. Usapang pagkain pa rin. Balikan natin yung 2 puno sa paraiso ng Eden. Noon pa man, issue na talaga yung pagkain. Issue na sa Diyos at mahalaga na sa Kanya. Yung pagkain. Balikan natin 2 puno sa paraiso ng Eden. Ano ba pinagbabawal na kainin ng Diyos sa mga unang tao? Ano pinagbabawal na huwag kainin? Yung bunga ng punong kahoy na ang bunga ay kaalaman ng 2. Mabuti, masama. Okay? Malinaw ba yan? Yung bunga nun, malalaman mo yung mabuti at masama. Bawal kainin. Amen? Bawal kainin. 2 puno. Yung isa lang ang bunga. Anong bunga? Puno ng buhay. Period. Buhay lang. Buhay lang. Yung isa, 2 magiging resulta. Mga kapatid, mabubuksan ng mata mo sa masama at mabuti. Makikita mo. At hindi dapat makikita mo, kapatid. Amen? Kinain po ba? Ano kinain? Uy, ano kinain? Kinain! Pagkarami-rami pwedeng kainin, yung pinagbawal pa yung... Di po ba? Ang dami pwedeng kainin, yung pang bawal yung kinain nila. Mga kapatid, totoo ba yung masarap yung bawal? Ano? Sarap daw yung bawal, mga kapatid. No? So ano ang resulta nito kina Adan at Eva? Ano ang resulta nito kina Eva at Adan, mga kapatid? No? Ayan yan eh. Alam niyo ba yan, bakit yung puno, kinuha ko yung hubog tao? Kasi nagiging ganyan ka. Puno ng kaalaman. No? Puno ng buhay. No? Puno ng kaalaman ang mabuti at masama. Puno ng buhay. Alam niyo, simpleng mensahe nito, binabago ng kinakain mo ang tingin mo sa Diyos. Nababago ng kinakain mo ang tingin mo sa Diyos. Kung sa pagkain, Genesis pa lang, sa halamanan pa lang ng Eden, importante na sa Diyos ang makakain ng tao. Ha? Nung hindi pa nila kinakain ang bunga ng kaalaman ng mabuti, masama, mabuti, masama, mabuti, masama, mabuti. Nung di pa nila kinakain, ang tingin nila sa Diyos, mabuti lang, period. Kuha niya? Kuha niya? Wala silang alam na parusa. Wala silang alam na sumpa. Inosente sila sa mga yan. Wala silang alam na sakit. Anong sakit? Wala pa noon. Walang bunga. Wala sa bukabularyo. Wala pa silang alam na kahirapan. Masagana eh. Masagana. Wala silang alam na kadiliman sa Diyos, puro kaliwanagan. Nung hindi pa nila nakakain, wala silang alam na masama. Wala silang alam na kamatayan, puro buhay. Hindi nila alam yung mamamatay kayo. Andiyan pa kayo? Andiyan pa kayo? No? After nilang makain, ang bunga, tingnan nyo. Napag-unawa nilang sumuway sila. Tama. Sumuway sila. So dahil nangyari yung pagsuway at nakakain sila, natakot sila. Unang feeling, unang pakiramdam, natakot. Bakit? Pinagbabawal ka, ibig kinain nyo. Natakot. Pangalawa, nagtago. Tama ba ba? Nagbabasa ba kayo? No? Nagtago. No? Nakita yung kahihiyan. Alam niyo, nakita yung kahihiyan, yung hubad. Hindi naman literal yun eh. Na nakita nilang wala silang underwear o wala silang bra. Hindi yun literal. Nakita yung mga kapintasan. Yun lang ibig sabihin noon. Yung mga pagkakamali nila. Kung di nila kinain yun, inosente sila. Hindi nila makikita yun, mga kapatid. No? Kaya nagtakip ng dahon. Now, makinig pa yun, mga kapatid. Nagtakip ng dahon, tawag po dyan, self-effort. Pilit na itinatago yung kahiyan, yung mga mali, man's effort. Pakinggan mo to. Alam nyo ba na ang batas ni Moses,
Kaya yung puno na yon, yun ang law of Moses eh. Ang law of Moses ay self-effort. No? Sariling pagsisikap para maging banal. Susunod ka sa 10 para maging banal ka. Self-effort. Self-effort para maging righteous, maging banal. Noon pa yan, pinipilit ng taong mag-self-effort. Nagtatakip. Ang daming tao kung minsan. Minsan drug lord pero aktibo sa simbahan. Gambling lord pero nagpapatayo ng mga simbahan. May pantakip sila. Kuha niyo po. Kuha niyo po. Noong pa nagtatakip ang tao, mga kapatid. Amen? Pero hindi ubra. Bakit? Dugo lang ng Yesus ang sapat para matakpan. Hindi lang tinakpan, hinugasan pa yung ating mga kahihiyan. Amen. Amen o ba? Yun lang. Wala nang ibang pwedeng makalinis sa atin. So nag-iba ang tingin sa Diyos dahil sa nakain. Nakain na ano? Mabutit masama. Mabutit masama. Nag-iba ang tingin nila sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos na dati mabuti lang, naging mabuti at masama. Kuha niyo po ba? Ang simple, hindi natin nakikita to, mga kapatid. Ang alam lang natin, Sunday school, kumain ng mansanas, tapos. Mansanas pa nga eh. Di pa nga alam kung Washington o Fuji yung... Di po ba? No? Yan lang tinuro sa atin. Pero yung aral, mga kapatid, ay ano, ngayon lang, pinapakita ng Diyos sa atin. Ang Diyos na dati mabuti lang, naging mabuti at masama dahil sa nakain. Bakit? Kasi hindi sana sila natakot. Hindi sana sila nagtago. Hindi sana sila nagtakip ng kahihiyan. Ano ang nasa isip nila? Gagawan sila ng masama. Or ang worst, papatayin sila. Kuha nyo? At magtatago. Gagawan sila ng masama. At gagawa ng masama, mabuti nga ang Diyos eh. No? Kasi iba na nga mindset eh. Na iba na nga eh. Nakakain na nga ng mabuti at masama. Kaya ang Diyos, gagawan sila ng masama. Yung sinabi ng Diyos, mamamatay kayo, baka yun yun. Tago na tayo, patay tayo, deadball tayo. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Ayan na yun, yung sinasabi niya. Papatayin tayo ng Diyos. Mamamatay kayo eh. Mamamatay kayo. No? Namatay ba sila? Nung araw na yun? O, yun pa. Nagsinungaling ba ang Diyos? O, pastor, hindi naman namatay ah. Naganak pa nga eh. Abel, Cain, Seth, sino-sino pa ang naging anak. Sabi ng Diyos, mamamatay sila. Alam nyo, nang sabihin ng Diyos sa pawis ay kakain kayo, hindi naman sila sinumpa eh. Nagpa-prophesy ang Diyos dahil sa wrong thinking nila sa Diyos. May stress sila. Sa takot, nag-iba ang takot. Ang mga taong ganun ang tingin sa Diyos hanggang ngayon, na ang Diyos pumapatay, nagbibigay ng sakit, papabagsakin ng negosyo mo kapag ka ikaw ay hindi tapat sa Kanya, padadaanan ka sa kahirapan kapag hindi ka tapat sa Kanya, hindi ka kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, mga stress yan. At yun ang mga thinking na nagpapaikli ng buhay. Amen. Kuha niyo po. Sina Eva at Adan, yung lahat ng sinabi ng Diyos yun, nagpapahisi, inihula niya, magiging ganito kayo. Hindi po yun kabayaran. Nagaling sa Diyos. Kabayaran yun ang ginawa nila. Amen? Amen? Amen. Pero ito ang buhay at aral ni Jesus. Na ibalik niya ang tamang tingin sa Diyos. Kaya pinag-aaralan natin, light of Jesus. Yung maling thinking sa Diyos na itama ni Jesus. Mga kapatid, 1 John 1:5, itong alagad na ito, ano ang sinasabi niya after niyang laging nakasandal at nakikinig kay Jesus? Ang sabi niya, this is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him, there is no darkness at all. Yan ang sinasabi ng mga alagad ngayon. Sa Diyos pala, there is no darkness at all. Wala. Light lang. Liwanag lang. Kaya yung nangyayaring kadiliman sa tao, sa buhay ng tao, hindi galing sa Diyos yan. Hindi pagsubok ng Diyos yan. Liwanag lang
ang nanggagaling sa Diyos. There is no darkness at all. Amen? Sino natutuwa? Okay lang, Pastor. Nakakatuwa naman. Palakpakan natin. Hallelujah. Alam niyo malungkot? Alam niyo malungkot? Madami pa ding Kristiyano ang kumakain sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At madami pa ding mga pastor ang nagpapakain ng bunga ng puno ng mabuti at masama. Kaya yung mga membro, ganun ang tingin. Kung ano ang pastor, ganun din. Ganun din. Kung ano ang pastor, ganun din ang mga membro. Mga kapatid. Papasalamat ako sa music team. Yun lang ang nakukuha nila sa akin. Mana daw sila sa akin sa mga kalokohan. Yung joke lang, mga patawa lang. Na? Kaya sabi again, mga kapatid, sumagot si Jesus, nasusulat ang tao hindi lamang sa tinapay na buboy, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Si Eva at si Adan nasingitan ng ibang salita. Oy. Si Eva at Adan nasingitan ng ibang salita na hindi galing sa bibig ng Diyos. Di ba? Tama ba ako? Hindi kayo mamamatay. Sinabi ba ng Diyos yun? Di ba merong ahas doon? Nasingitan sila ng ibang salita. Hindi kayo mamamatay. O sige, ginawang sinungaling ang katotohanan ng Diyos. Sinabi ba? Totoo ba ang sinabi ng Diyos na pag kumain kayo, yung tanong na yon, una, lumikha ng pagdududa. Totoo ba ang sinabi ng Diyos? Nung nagduda na sila, straight to the point na, hindi kayo mamamatay. Hindi kayo mamamatay. Na? So, nasingitan sila ng ibang salita na hindi galing salita. Kaya ako, nawala na rin ako ng gana doon sa mga, nawala yung mga patotoo na, alam niyo po, sinabi ng Diyos sa akin na ako ay magpunta sa, delikado po yung mga ganyan. Tingnan niyo si Kibuloy, kinausap sa bundok ng Diyos. Gaano katotoo nun? Sino magpapatotoo? Wala, siya lang. At siya daw ang appointed Son of God. Ang Jesus ay wala na. At ang Jesus noon ay ang Ama na. At siya na ngayon ang Jesus. At nagmamay-ari ng mundo, ng sanlibutan. Kaya lang ngayon, nakakulong, walang magawa yung may-ari ng sanlibutan para makalabas. Mga kapatid. Ha? Ikaw kaya, mga kapatid, baka nasisingitan ka ng ibang salita. Ay, ibang pastor ngayon, binabatikos na yung mga mangangaral na nagsasabing, "Thus saith the Lord." Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, malibang bumasa ng talata. Pero sinabi ng Diyos sa akin, kaninang madaling araw, sinabi ng Diyos. Minsan lalapit pa yan, isang miyembro. Kapatid, nakikita ko, mabigat ang iyong pinagdadaanan. Gusto kong sabihin, pinapasabi ng Diyos, dagdagan mo ang iyong kaloob upang ikaw ay pagpalain at gumaan ang iyong buhay. Subukan mo. Sinabi ng Diyos, subukan mo ako. Diba? Mga abuso, doon sa sinabi ng Diyos, ang linaw nanggagaling lang sa bibig ng Diyos. Yung may buhay. Kaya si Jesus, ano sabi niya? The words that I speak to you, they are spirit and they are ang daming salita na nakasulat sa Bible, hindi lumabas sa bibig ng Diyos. Gawin mo, tinapay ang bato.
Tama ba? Galing ba sa Diyos yun? Salita ba ng Diyos yun? Kaya nililinaw galing sa bibig niya. Tumalon ka. Iingatan ka ng mga anghel ng Diyos. Amen? Kaninong salita mo ngayon? Ha? Eh, nililinaw. The words that I speak to you, Jesus lang, Jesus lang. Huwag na kaya, makinig na kayo ba? They are spirit. Nakikita niyo ba yung salita ng Diyos ngayon? Ano ba yung Mateo 4:4? Na lumabas ang big ko yung Mateo 4:4? Hindi niyo naman nakita yung mga letra, di ba? Sabi ko, Mateo 4:4. Amen? Hindi lamang sa tinapay. Hindi nakikita yung mga letra, di ba? They are spirit. Wala kayong nakikita. Espiritu yung mga salita, pero they are life. They are life. Amen o ba? Kumusta pakiramdam nyo ngayon? Di ba? Ikaw ba yung miyembro nakaupo dyan na walang ginawa yung pastor kundi paringgan ka, patamaan ka, di ba? Hindi, sino rito lumalaya? Di ba? Yun lang ang purpose eh. Palabasin yung bunga ng Espiritu Santo which is love, joy, peace. Yun lang ang ng pangangaral mga kapatid. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Amen. Kaya meron tayong mensahe, naalala nyo pa yan, 2019 yan. Christ is the tree of life. Si Jesus, ang puno ng buhay. Alam mo yung puno ng buhay? Nakatira siya ngayon sa iyo. At yung puno na yun, ang namumunga ng buhay na masaya at buhay na mapayapa. Amen? Si Jesus, di ba, I am the life, tapos yung puno ng buhay. Si Jesus yun. At bawat salita niya, buhay. Ang napakapalad natin, yung puno ng buhay ngayon, nakatira sa atin. Kapatid, yung puno na yun, mamumunga ng mapayapang buhay, masayang buhay, masaganang buhay. Amen. Basta, huwag mo lang haluan ng mabuti at masama ang tingin mo sa Diyos. Puro mabuti na. Amen! Amen! Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Test tayo. Exam natin ngayon. Get one whole sheet of paper. Mga kapatid, test tayo. Ako wala akong gusto, hindi basta maka-attend, magsimba, hindi. Umuwi talaga kayong may natututuhan. Mga kapatid. Ang Diyos ang may control ng lahat ng mga nangyayari dito sa lupa. Tama, mali. Tama, mali. Lahat ng nangyayari sa lupa, kontrolado ng Diyos. No. Kung lahat na kontrolado ng Diyos, teaching din yan, ha? Pati yung mga nalunod ngayon, na kuryente ngayon, na bundol ngayon, isisisi mo sa Diyos. Yung mga nagka-cancer ngayon, amen? Yung mga diabetic ngayon, kung lahat kontrolado ng Diyos, sa Diyos mo lahat isisisi. Hindi po. Hindi. Hindi lahat kontrolado ng Diyos. Amen? Pero salamat sa buhay ng mga anak niya. Amen? Hallelujah! Sa buhay ng mga anak niya, paparating pa lang ng masama. Nagpe-pray pa ba kayo? Si Jesus, gusto kong sabihin sa inyo. Hindi niya kailangan mag-pray. Pero napaka-madalangin niya. Napaka-madalangin ni Jesus. Huwag natin tatanggalin sa buhay natin yun. Ano na ba? Hallelujah. No? Ginagamit ng Diyos ang sakit para turuan tayo. Hallelujah. Salamat naman. Hallelujah. Naiiba na tayo talaga. Ang kalamidad ay padala ng Diyos upang magsisi ang mga tao. Hindi. Hallelujah. Alam niyo, punta ka sa ibang church ngayon, puro yes yan. Yes. Ha? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po. Napakarami po namin natututukan sa iyo at lahat ang bunga nito kapayapaan, kagalakan.
Panginoon, salamat, nababago ang tingin namin sa iyo. Ito ang sinasabi sa Korinto, Panginoon, na kami na wala ng talukbong sa pag-iisip, ay maliwanag na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. At dahil doon, nababago, Panginoon, kagaya ng ganun ding imain, Panginoon, maluwalhati, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang na pwede namin maranasan ngayon pa lamang. Salamat na sa aming tamang pagkailal sa iyo, na Diyos na mabuti, maibigin, ay pwede namin maranasan ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alay, Brian. Eli? Napatay niyo na to? Patay mo. Yan, so